ay talagang grabe ng put sa daigdig. Kaya huwag ka na magpapaganda ng bahay mo. Hindi masama magpaganda ng bahay. Ang pagandahin mo ang puso mo, ang ugali ng tao. May takot ka sa kanya. Aanin mo yan ang maganda ang tahanan natin kung impyerno ang iyong pupuntahan. Yan po ang sasabihin natin sa ating mga anak. Kasi maraming anak ngayon na wala ng takot. Sinanay na ang pinasusunod. Basahin mo ba mo ito? Ang mangkok ng puot ng Diyos kung saan pupunta ka. Oras na nag-ang Panginoon na nun. Di ba sinabi niya? Nahati sa tatlong bagay ang lungsod. Nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Ang tanong, may titira ka ba? Yung dagat naging ani mo'y patay na dugo ng tao na. May iinumin ka pa ba? Yung mga bukal? Wala. Ano pa sinabi niya sa verse 20? Napawi ang lahat ng pulo. Di ba yung pulo isla? Gumuho ang lahat ng bundok. Kakita tayo yung bundok. Bundok ng ano? Diyan? Anong bundok niyan sa ano? Sa Sagaray, North Sagaray. Sierra Madre. Ang daming bundok. Umulan ng malalaking tipak na yelo na tumitimbang na halos 50 kilo. Nakakita na kayo 50 kilo ng yelo? Isang sako? O imagine, batuin ka nga lang ng kalahating kilo, ay tumpado ka na. Eh lalo na yan, sabi niya, tumitimbang, umulan ng malalaking tipak na yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo. 50 kilo, yung bigas nila sa isang sako. 50 kilos. O, di ganun kalaki. Makatayo ka pa kaya? Pag naiwan ka dito, ang pithiin na lang po natin, mga kapatid, yung, maligtas tayo. Oo, pinasasagana ka ngayon ng Lord. Pero pasaganahin mo sa lahat ang iyong puso. Hindi masama ang pagyamanin ka ng Lord. Kalooban niya yan para matikman mo naman ang biyaya. Amen? Pero kung kinakalimutan mo ang Diyos at ang inaakap mo ay kayamanan mo, kapatid, dumilat-dilat ka na ngayon pa lang. Basahin mo ito. Pagnilayan mo, nabagsakan ang mga tao at nilait nila ang Diyos dahil dito nakapangingila.